Natutuwa ako na dinadala mo sa akin ang balita ng hindi napapanahong pagkamatay ng aking kapatid. Wika ni Raya habang ito ay nakaupo sa lamesa at kaharap si Aragon. Sana nga'y matupad yon, aking prinsesa. Ngunit nagdadala ako ng impormasyon na may parehong nakakaakit na kalikasan. Nagtanim ako ng binhi ng hinala sa isip ng ating batang hari. Parang tinamaan ko ng isang suntok ang pinakapusod ng Terraveda. Sagot ni Aragon. Sige na, huwag ka na magpaligoy-ligoy pa at marami pa akong gagawin. Apurado ni Raya. Pinaghihinalaan ako ni Jericho na ako ang traidor pero hindi siya sigurado sa aking mga motibo. Kaya sinunggaban ko ang sitwasyon na yon para sa ating kalamangan. Umupo sa lamesa si Aragon sa harap ni Raya habang hinuhubad ang mga guwantes sa kamay niya. Sa anong paraan tayo makakalamang? Usisa naman ni Prinsesa Raya. Bahagyang umiti si Aragon. Ginamit ko itong pagkakataon para idawit ang matandang manggagamot at tagapag-alaga mong si Rigor. Medyo napangiti si Raya. Sa tingin ko ay may ilang kawili-wiling bagay ang mangyayari sa hinaharap para sa ating manggagamot. Nakangising inabot ni Aragon ang pitsil at nilagyan ng alak ang isang baso. Magaling ka, ngunit hindi ito nakakaaliw na impormasyon, hindi ba? Natigilan si Aragon. Sa sinasabi mong yon, ay napatay mo ba si Mang Rigor? Saad ni Prinsesa Raya. Hindi. Maiksing sagot ng matanda. Nasugatan mo ba siya? Napasakit mo ba ang ulo niya? Sarcastic na sambit ni Raya. Hindi, prinsesa. Medyo nalilito si Aragon. Di ba't wala? Dahil walang epekto sa kanya yan. Magagawa mo lang ng mas mahusay ang trabaho mo kapag nakaisip ka ng mas magandang ideya na tiyak walang kawala pati ipis at mga daga. Makahulog ang sabi ni Prinsesa Raya. Sa labas ng bahay ay makikitang gumagapang ang ermitanyo sa ibabaw ng tagaytay ng trench na tinatanaw ang bahay ni Raya. Tanaw niya sa baba ang paglabas ni Raya sa pinto kasama si Aragon. Sumakay sa kabayo si Aragon upang bumalik sa Terraveda pero sa kabilang direksyon nito dumaan. Samantalang nagtungo naman sa kakahuyan si Raya para mangolekta ng mga panggatong. Dahil dito, sinamantala ni Barracuda ang pagkakataon at maingat na pumuslit sa lumang bahay. Pagkatapos niya ay tinitignan niya ang mga gamit ni Raya. Nakikita niya ang ilang mga garapon na maayos na nakahilera sa isang estante. Napansin rin niya ang ilang pantapal na nakasabit sa sampayan ng mga kaldero at baso. Dahan-dahang naghalukay si Barracuda at sinisilip ang mga lumang gamit sa paligid. Pinagbubuksan niya ang mga banga at mga bariles sa gilid ng pader. Maging ang mga nakatalukbong na kaldero sa lamesa ay sinuri din niya, subalit hindi niya maapuhap ang eksaktong lokasyon ng ulupong. Pumunta siya sa isa pang istante na katabi ng lamesa upang doon maghanap nang biglang pumasok si Raya na may dalang panggatong. Nagulat siya nang makita ang matandang taong kinakatakutan. Nanginig siya sa takot at naibagsak ang kahoy na panggatong tsaka mabilis na umatras. Takot na isinara ni Raya ang pintuan. Nagtaka naman si Barracuda sa naging reaksyon ni Raya nang makita siya. Pinag-isipan niya ito ng malalim ngunit kalaunan ay ipinagkibit balikat na lamang at nagpatuloy siya sa paghahanap. Dahan-dahang gumapang pabalik sa bahay si Raya. Nanginginig ito sa takot habang binubuksan ang pinto ng bahay. Hindi ka totoo! Hindi! Sambit ni Raya. Wala akong pakialam. Kahit anong sabihin mo. Sagot naman ni Barracuda. Nagpatuloy siya sa paghahanap hanggang sa mapansin niya ang ilang mga malalaking bote sa ikalawang row ng estante. Ang isa sa mga bote ay natatakpan ng puting tela. Kinuha niya ito at binuksan habang patuloy naman sa paglapit si Raya, sabay nilabas ang isang punyal. Nagulat ito nang mahanap agad ng matandang ermitanyo
ang alagang Fomoro. Imahinasyon lang kita. Hindi ka totoo. Nasa utak lang kita. Takot na takot pa rin si Raya. Hindi man ito ang unang beses na magkita sila ng matanda, ay pakiramdam niya ay parang isang multong kaharap niya. Nang minsang masilip niya ito sa panaginip ay binanggit ni Caruso na ang taong ito ang magpapabagsak sa kanya. Kaya kabado siya nang makita niya ng harapan ng ermitanyo. Tama. Wala talaga ako dito. Magpanggap ka na lang na wala talaga ako dito at kukunin ko ito at aalis na. Kinuha ni Barracuda ang malaking bote. Nasa loob nito ang Fomoro. Lumapit naman si Raya upang saksakin siya. Pero bago ito makalapit ng 2 hakbang, biglang kuminang ang mga mata ni Barracuda at inihagis niya si Raya pabalik sa isang estante. Bumagsak ito ng nakatihaya sa sahig. Sinamantala ito ni Barracuda at nagmamadaling tumakbo palabas ng bahay. Nakarecover agad si Raya at hinabol siya sa labas. Itinaas ni Raya ang kanyang kamay, sabay umusal ng spell. Tumilapon ng ilang metro si Barracuda. Hinihingal itong bumagsak sa lupa habang lumipad naman palayo ang bote. Napunta ito malapit sa ilalim ng mga ugat ng puno. Parang bazukang tinamaan si Barracuda. Hindi ito kaagad nakabangon. Napangiti naman si Raya sa kanyang nagawa. Nagmamadali siyang lumapit at buong kumpiyansang binunot ang kanyang punyal habang nakahiga pa si Barracuda sa lupa. Mukhang hindi talaga ikaw ang magiging kapahamakan ko. Itinaas ni Raya ang punyal para saksakin sa puso ang mortal na kalaban. Subalit nakausal si Barracuda bago pa maitarak ni Raya ang punyal. Tumilapon nito sa malayo. Tila bolang bumagsak si Raya at nag-bounce ng ilang beses sa lupa. Nahiwalay sa kanya ang punyal habang hinahagilap din ang paghinga. Pareho na silang nakahiga ni Barracuda habang nilalabanan ng sakit ng bawat palitan nila ng spell. Pilit tumayo si Barracuda para lumapit kay Raya na nanlilisik ang mga matang nakatingin sa kanya. Nang makalapit na siya, ay itinaas niya ang isang kamay para tapusin na ang pag-iral ni Raya. Kung mamamatay ako sa kamay mo, masabi mo man lang sa akin kung sino ka. Pinadala ka ba ni Jericho para tapusin ako? Natigilan saglit ang ermitanyong si Barracuda at medyo nalungkot. Pero hindi kanya magiging kaibigan. Walang lugar ang Salamangka sa Terraveda. Hinding-hindi ito mangyayari hanggang sa maupo ako sa trono. Tila ng lambot ang pagkunot ng noo ni Barracuda. Pakiusap, maawa ka. Gusto ko lang makuha kung anong nararapat sa akin. Naawa ng bahagya si Barracuda kay Raya. Napayuko siya at dahan-dahang ibinaba ang kanyang kamay. Kung ganon, madali lang pala kitang matatalo. Biglang pinitik ni Raya ang kamay at lumipad ang punyal mula sa likuran ng ermitanyo. Tumarak ang patalim sa isang puno nang maiwasan ito ni Barracuda. Pero biglang umupo si Raya, sabay ang pagkinang ng mga mata nito. Parang itinulak si Barracuda ng mabilis na napailing ni Raya ang ulo para itapon siya sa malayo. Humihingal siya sa sakit habang nakahiga sa lupa. Kinuha naman ni Raya ang malaking bote at nagsimulang maglakad palayo. Subalit hindi hinayaan ni Barracuda na mailayo ni Raya ang ulupong. Habang namimilipit siya sa sakit ay nagsimula siyang umusal ng spell. Gumamit siya ng incantation at hand signs para kontrolin ang kalikasan. Mula sa likuran ni Prinsesa Raya ay nagsimulang lumutang ang isang ipo-ipo. Mabilis itong umiikot sa likod ni Raya hanggang sa ito ay lumaki ng lumaki habang tinatangay ang mga dahon sa paligid. Napalingon si Raya at nagulat nang makita ang ginawa ni Barracuda. Sinubukan niyang itaas ang isang kamay para pigilan ito. Subalit nilakasan pa ni Barracuda ang pag-usal hanggang sa parang lumobo ito sa laki. Sa sobrang lakas ay umikot ito na parang trumpo. Tumayo si Barracuda para itulak ang ipo-ipo patungo kay Raya. Pinipilit ni Raya na pigilan ng ipo-ipo ngunit dinaig lang ni Barracuda si Raya at tinangay ito ng ipo-ipo patungo sa malayo.
Bumagsak si Raya sa lupa at nawalan ng ulirat. Nanghina agad si Barakuda matapos mapatumba ng 2 beses si Raya. Panay langhap niya ng hangin habang sinusubukang tumayo ulit. Nanghihina niyang nilapitan ng malaking bote at lumipat siya sa ibang lugar. Kinagabihan ay makikitang nakaupo si Javier sa isang troso habang sinisindihan niya ang mga kahoy sa harap niya sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang kamay. Inalis niya ang takip sa bote at mabilis niyang tinapon ang ulupong sa apoy. Umusal ng spell si Javier. Nagsimulang sumigaw ang ulupong habang tinutupok ng apoy. Nakahinga ng maluwag si Javier nang maramdaman niyang unti-unting namamatay sa kanyang batok ang ulupong na Fomoro. Ilang sandali pa ay nagpasya na siyang umuwi. Maswerte ka. Ito na lang ang nag-iisang natira. Wika ni Mang Rigor habang hinihiwa nito ang batok ni Javier gamit ang isang blade. Napangiti lang si Javier na nakaupo sa harap ng mesa habang nasa likuran niya ang tiyuhin. Sana nga hindi na bumalik. Sad pa ni Javier. Matapos mahiwa ang balat ay hinugot kaagad ni Mang Rigor ang patay na Fomoro. Huwag ka mag-alala. Hindi na ito babalik muli. Nilagay ni Mang Rigor ang patay na Fomoro sa isang maliit na bote. Dito palang naramdaman ni Javier ang sakit sa kanyang batok. Para itong ginilitan sa leeg sa hapdi nito. Pinunasan naman ng tiyuhin ng hiwa pagkuway tinahi ito. Masaya naman na pumasok si Michelle nang mabalitaan niya kanina na nakauwi na pala ng bahay si Javier. Javier! Wika pa ni Michelle na nakasilip sa pinto bago pumasok sa loob. Napangiti si Javier. Mabuti naman nakabalik ka na. Sabay tawa ng dalaga habang lumalapit sa kanila. Pwede patingin? Sinilip sandali ni Michelle ang batok ni Javier na agad naman tinakpan ng binata na nahihiyang ipakita ang sugat. Nako, huwag ka mag-alala. Wala na to ngayon sa balat ko. Kaya wala na rin akong balak na patayin si Jericho. Ngiting tura ni Javier. Magandang balita yan. Kahit sa ngayon, ay ako na ang natatakot para sa'yo dahil gusto kanyang patayin. Napalitan ng pagkalito ang ngiti ni Javier. Nagtingin na naman si Mang Rigor at Michelle. Ilang minutong nakalipas, makikitang pinupukpok ni Jericho ang kanyang armrest chair gamit ang mga daliri habang naghihintay ng utos si Javier na nakatayo sa kanyang harapan habang kinakabahan. Bakit ka nagkulong ng 2 araw sa bahay inuman? Magpaliwanag ka ngayon sa akin. Seryosong tanong ni Jericho. Napailing na natatawa si Javier sapagkat wala naman siyang maalala na nagkulong siya sa tavern. Hindi ako sigurado sa sinasabi mong yan, Jericho. Maniwala ka. Sagot ni Javier. Bigyan mo ako ng isang magandang dahilan kung bakit hindi kita pwedeng sibakin agad. Yung maayos at malinaw banta ni Jericho. Dahil wala nang magpapakintab ng yung balute, magluluto sa'yo ng almusal, mag-ayos ng yung mga damit. Paliwanag naman ni Javier. Pwes, diyan ka nagkakamali. Javieroso, pumasok ka, dali. Pumasok si Javieroso sa loob ng silid na may kawangis na damit ni Javier. Javier, kilalanin mong mabuti si Javieroso. Si Javieroso na marahil ang pinakamahusay na tagapaglingkod na nakita ko. Gugugulin niya ang natitirang linggo sa pagtuturo sa'yo. Pagpapakilala ni Jericho sa bagong lingkod na si Javieroso na matikas na nakatayo sa tabi niya. Teka, seryoso ka? Tuturuan talaga ako ng kulugong yan? Gulat na nanunuya si Javier. Kung nais mong manatili sa paglilingkod sa akin, susundin mo ang lahat ng sasabihin niya at ipag-uutos. Pahayag naman ni Jericho. Magsisimula tayo sa imbakan ng mga armas. Ang unang aralin na ating gagawin ay ang aking paborito, pagpapakintab ng mga gamit. Wika ni Javieroso. Halatang pinipigilan naman ni Jericho ang kanyang sarili na huwag tumawa. Oo, yun din ang paborito ko.
Tumangulang si Javieroso. Pagkatapos ay pinaling ang kanyang ulo upang ipahiwatig na dapat siyang sundan ni Javier. Huminto sandali si Javier sa pintuan. Sabihin mo nga sa akin, suminya si Jericho gamit ang daliri para lumapit si Javier. Kung magaling siya, bakit hindi mo na lang siya bigyan ng trabaho? Binaba ni Jericho ang kamay at nilapit naman ni Javier ang sarili. Pero seryoso, nakakabagot siya. Wala pa akong nakitang tao na napakapurol maglinis at magpakintab ng espada. Mukhang nagbibiro talaga ang tadhana. Sabay tinapik ni Jericho si Javier sa braso. Bueno, malis ka na. Sigurado magiging abalang araw sa'yo ang umagang ito. Sabay pinatong ni Jericho ang mga paa sa lamesa at nilagay ang mga braso sa likod ng kanyang ulo. Halatang nang aasar kay Javier. Nagpakita ng simpleng ngiti si Javier at tumangong naglakad papunta sa pinto. Huminto siya ulit upang tignan si Jericho na nakangiting nakatitig sa kanya. Gumanti lang ng killer smile si Javier bago siya lumabas ng kwarto at isinara ang pinto. Samantala, nagmamadaling tumatakbo si Aragon sa sakay ng kabayo papunta sa bahay ni Prinsesa Raya. Nang mabalitaan din niyang nagbalik sa normal si Javier, ay dali-dali siyang kumilos upang alamin ang nangyari. Pagdating niya sa bahay ay nagulat siya nang makitang nagkalat ang mga gamit ni Raya. Sira-sira ang mga banga at mga baso sa paligid. Wasak ang isang istante at durug-durug rin ang mga bote. Animoy binagyo ang bahay mula sa labanan na nangyari, ngunit hindi niya makita si Raya. Tila naging basura na ang bahay pagdating niya. Raya! Napahinto siya at nilibot ang tingin sa buong paligid. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad. Nalilito siya sa nangyayari. Raya! Nag-aalalang sigaw ni Aragon. Lumabas siya ng bahay at hinahanap niya sa kakahuyan si Raya. Pagsapit niya sa masukal na bahagi ay nakita niya si Raya na nakahiga sa damuhan at walang malay. Napasugod siya at dahan-dahan niyang ibinaling ang mukha nito sa kanya. Halatang nababalisa si Aragon sa kung anong gagawin. Di kalaunan, nagpasya siyang ipasok sa bahay si Raya para magamot ang mga pinsala nito sa mukha at sa katawan. Marahang hinahaplos ni Aragon ang pisngi ni Raya habang ito'y walang malay na nakahiga sa kama kung saan niya ito pinahiga. Natapos na niyang gamutin ang mga galos at sugat ni Raya sa katawan na kanyang natamo. Ilang araw nang pabalik-balik sa lumang bahay si Aragon upang bantayan at alagaan si Raya. Wala pa siyang alam sa tunay na nangyari, pero malakas ang kutob niyang babalik din dito ang taong gumawa nito sa kanya. Kaya naman na kahit nagugol siya sa trabaho ay nagagawa pa rin niyang pumuslit sa palasyo upang alagaan lang si Raya at suriin lagi ang kalagayan nito. Nagsusumikap siya sa pagbabantay kay Raya araw at gabi upang hindi na maulit ang nangyari. Maya-maya pa'y tumayo si Aragon. Iniwan niyang nakahiga si Raya at nagpunta sa kalan upang i-check kung malabsaw na ang sopas na niluto niya para kay Raya. Tinikman niya ito ng bahagya kung sakto ba ang asin na nailagay niya. Sa sandaling yon ay hindi napansin ni Aragon na gumalaw si Raya. Tila binabangungot ito. Nag-flash sa kanyang memorya ang ermitanyong si Barracuda na pumasok sa kanyang bahay. Nasilip niya sa kanyang panaginip ang pagnanakaw nito sa alaga niyang Fomoro. Sa sumunod na bahagi, sa isang kisap ng mata ay nakatayo na siya sa tabi ng ermitanyo habang nakahiga ito sa lupa. May dala siyang punyal at sasaksakin na sana si Barracuda. Subalit nakausalang ermitanyo at tumilapon din siya sa malayo nang gamitan siya ng kapangyarihan nito. Matapos nito'y dahan-dahang lumapit ang matanda at huminto sa harap niya. Itinaas nito ang kamay para tapusin siya, kaya bigla siyang nagising mula sa masamang panaginip na nanlalaki ang mga mata at takot na takot. Hinihingal na napaupo si Raya sa kama habang naghahabol ng hininga. Napalingon naman si Aragon at labis ang tuwa nito nang makitang gising na siya. Raya! Lumapit agad si Aragon sa kanya. Wala kang malay nang matagpuan kita sa kakahuyan. Ano nangyari?
Raya, sabihin mo, sinong gumawa nito sa'yo? Tanong ni Aragon. Si Abner. Nanlilisik na sagot ni Raya. Ang ermitanyong matanda. Andito siya. Gulat ni Aragon. Kinuha niya ang Fomoro. Sinira niya ito. Galit na sambit ni Raya. Napaisip si Aragon. Kung ganon, alam na niya ang plano natin pagpatay kay Jericho. Wika ni Aragon. Alam niya lahat ng plano natin. Lahat ng ating mga sikreto. Alam niya lahat. Sagot ni Raya. Halos hindi naman makapaniwala si Aragon sa mga nalaman. Kaya nagduda ito kaagad. Isang bagay ang kumalikot sa utak niya. May nagsabi sa kanya nito. Nag-isip sandali si Aragon tsaka'y pinikit ang kanyang mga mata para mapagdugtong-dugtong ang mga bagay at pangyayari bilang realisasyon. Napadilat ito. O tama, si Rigor nga. Noong una ko siyang tinanong kung kilala ba niya si Abner, sinabi niyang hindi niya alam. Nagsisinungaling lang pala siya. Alam kong nagsisinungaling siya. Tila nag-usok ang mga butas ng ilong ni Aragon habang nanggigigil ito sa galit. Hindi man lang niya naisip na naisahan siya ng matandang manggagamot na si Mang Rigor. Si Mang Rigor? Pagtataka naman ni Raya. Siya lang ang taong nakakaalam tungkol sa Fomoro. Kaya malakas ang kutob kong siyang nagsabi nito. At alam niya rin kung nasaan si Abner. Paliwanag ni Aragon. Bumangon si Raya mula sa kama at tumayo sa gitnang sala. Halata sa kanyang ikinikilos na nababalisa siya subalit tila may naiisip itong hindi maganda. Lumapit si Aragon at tumayo sa likuran niya. Siguradong sinabi niya kay Abner ang lahat. Biglang lumingon si Raya. Mabuti kung ganon. Siya ang mag-aakay sa atin palapit kay Abner. Ngiting wika ni Raya. Subalit tapat siya at napakatigas ng ulo. Hindi niya gagawin yun ng kusa. Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi nun? Saad ni Aragon. Sino nagsabing kailangan niya magkusa? Nakangising si Raya. Napangiti si Aragon sa maitim na balak ni Raya kay Mang Rigor. Umupo sila sa lamesa para pag-usapan mabuti ang magiging plano sa manggagamot. Kinabukasan, biglang binuksan ni Javier ang mga kurtina sa bintana habang natutulog pa si Jericho sa kama. Pagkatapos ay lumapit siya sa kama at tinanggal niya ang kumot ni Jericho. Bumangon ka na! Pasigaw na sabi ni Javier. Para saan? Nakapikit na tanong ni Jericho. Halatang ayaw pa nitong bumangon sa kama. Para maligo! Kaya bumangon ka na dyan, bilisan mo! Mautoridad na utos ni Javier. Nasaan ang almusal? Tanong uli ni Jericho. Kumuha ng tinapay si Javier at sinalaksak niya ito ng marahas sa nakasarang bibig ni Jericho. Napatahimik si Jericho nang maipasok ni Javier sa kanyang bibig ang isang rolyo ng tinapay. Napaungol ng malalim si Jericho. Javier! Tinanggal ni Jericho ang tinapay mula sa kanyang bibig habang nagmamadaling tinignan ni Javier ang ilang mga dokumento sa mesa. Nagpatay mali siya lang ito sa ginawa. Sa halip na nakaiga ka riyan, naglalaan ka na dapat ng oras ngayon. Saad pa ni Javier. Kahanga-hanga. At para saan naman? Sa pangangaso? Labanan ng palakol? Reklamo ni Jericho. Itinukod niya ang mga siko sa kama. Para sa iyong talumpati. Binuklat ni Javier ang isang rolyo ng dokumento at tinignan ito. Kanino naman? Masungit na tanong ng hari. Sa general ng nagpapakintab. Tugon naman ni Javier. Biglang kumunot ang noo ni Jericho. Sinong general? Wala akong alam sa pakintab-kintab na yan. Kaya pwede ba, Javier? Tigilan mo ako sa kalokohan mong yan. Wika ni Jericho. Buti na lang di mo alam. Hinawakan ni Javier ang isang napakahabang scroll ng dokumento. Aabutin ka ng ilang oras para basahin yan. Teka, kanino ba galing yan?
Tanong ni Jericho. Wala ka ng oras. Una, kailangan mong tumanggap ng sugo ni Atasha. Wika ni Javier. Kailangan ko bang magbigay ng talumpati sa kanya o utusan siyang bumalik na lang? Matamlay na sambit ni Jericho. Hindi, kailangan mo lang makinig sa mga sasabihin niya. Ipinikit ni Jericho ang kanyang mga mata. Tila antok pa ito at bitin sa tulog. Kailangan mo ring siyasatin ang mga gwardya. Magsagawa ng seremonya sa palasyo at maging isang hukom. Dagdag pa ni Javier. Maging isang hukom? Para kanino? Inis na tanong ni Jericho habang bahagyang nakadilat. Para sa isang kompetisyon. Nakangiting tugon ni Javier. Ipinikit muli ni Jericho ang mga mata at isinandalang ulo sa kanyang unan. Mamaya na lang pwede. Antok pa ako eh. Nagtalukbong ng kumot si Jericho. Tumagilid dito sa kama para subukang hilahin muli ang antok. Alam ko, pero kailangan mo na magtrabaho. Halika na! Wala nang oras para dito. Lumapit si Javier sa kama at hinawakan sa mga braso si Jericho. Sinubukan niya itong hilahin sa kama. Subalit nagpupumilit si Jericho na manatili sa ilalim ng kanyang kumot. Hindi, halika, bumangon ka na sa kama. Gumawa ng kakaibang tili si Jericho habang pilit siyang pinapaalis ni Javier sa kanyang kama. Napatili si Jericho nang mahulog sa kama. Napakahusay mo magsabi ng tamad, tapos ikaw itong tatamad-tamad dyan. Iniwan ni Javier na nakasalampak sa sahig si Jericho. Hoy! Ikaw yung tamad sa atin! Bumangon si Jericho mula sa pagkakabagsak niya sa sahig. Yan din ang sinasabi ng lahat. Kinuha ni Javier ang kamiseta ni Jericho na nakasabit sa dingding at lumapit siya kay Haring Jericho. Oh, natutuwa akong marinig yan sa'yo, Javier. Iniabot sa kanya ni Javier ang damit. Seryoso ko, nagiging isang napakahusay mong hari ngayon. Bumalik si Javier sa desk ni Jericho para ayusin ang ilang dokumento. Salamat. Ikaw pa rin ang pinakamasamang lingkod na nakilala ko. Pabalang nasagot ni Jericho. Ngumiti lang si Javier subalit natigilan sila nang biglang may kumatok sa pinto. Pumasok ka, ani Jericho. Pumasok si Aragon. Magandang umaga, kamahalan. Maaari ba kitang makausap ngayon? Wika ng matanda. Siyempre, walang problema. Tugon ni Jericho. Tahimik lang si Javier na nakatayo sa desk. Tumingin sandali sa kanya si Aragon. Pagkuway humarap muli kay Jericho nang nakayuko. Ang bagay na nais kong talakayin ay isang maselan, kamahalan. Mas maganda siguro kung mag-usap tayo na tayong dalawa lang. Wika ni Aragon. Tumalim naman ang tingin ni Javier sa matanda. Mukhang may binabalak na naman ang loko na sulsulan si Jericho sa mga kilos pa lang at pananalita nito. Sumenya si Jericho kay Javier na lumabas muna upang mabigyan sila ng pribadong pag-uusap ng tiyuhin. Bilang tugon ay tumangulang si Javier kay Jericho ngunit bago siya lumabas ay nakita pa niyang ngumiti ng nakakaloko si Aragon sa kanya. Binaliwala lang ito ni Javier at tahimik na isinara ang pinto. Samantala, sa kabilang dako ay makikita naman si Prinsesa Raya na binabagtas ang kakahuyan. Nakasuot ito ng balabal na kulay dark red at may lambong na nakatalukbong sa ulo upang matakpan ang sarili. Mabilis ang pagpapatakbo niya sa kabayo habang tinatahak niya ang rails papunta sa lupaing silangan ng isang lungsod sa dulong peninsula. Nang makarating na siya sa hangganan ng kakahuyan ay natanaw niya sa layong 3 kilometro ang isang maliit na lungsod sa may gawing dalampasigan. Korting dark circle na mistulang maliit na isla sa gitna ng karagatan ng lungsod. Pabilog ang hugis nito na napapagitnaan ng mga malalaking bundok. Meron itong mahabang kalsada na siya ring nagsisilbing tulay upang makapasok sa lungsod. May haba itong 300 metro na malapit lamang sa baybayin. Nakaangat ito sa ibabaw ng tubig na tila may mga pundasyong bakal sa ilalim na hindi nakikita ng mga mata. Parang may puwersang kumakapit rito na siyang nagpapaangat sa mahiwagang kalsada.
Tila ba binubuhat ito ng malalaking mga nilalang na nakatira sa ilalim ng tubig. Ito ang sikreto ng lungsod. Masyado itong misteryoso at nababalot ng hiwaga. Tanging mga hindi pangkaraniwan lamang ang naninirahan dito. Ito lamang ang lungsod na hiwalay sa bansang may 5 malalaking kaharian dahil ang halos nakatira rito ay mga salamangkero at mangkukulam, mga kultong druid at iba pang mga nilalang na may taglay na kakayahan sa mahika. Lihim na karunungan lamang ang siyang sandata nila laban sa mga tao na nagtatangkang pumasok sa kanilang tahimik na pamumuhay. Dahil dito, kahit ilang siglo na ang nagdaan, ay nakatayo pa rin ang lungsod at nananatiling matatag sa kabila ng banta ng 5 malalaking kaharian ng bansa. Ilang sandalyang nakalipas ay nagpasyang lumapit si Raya sa lungsod. Bumaba siya sa kakahuyan at kumpiyansang tinawid ang mahabang kalsada. Nagbibihis si Jericho sa likod ng dressing screen habang naghihintay sa kanya sa sala si Aragon. Alam natin na may isang taksil sa loob ng ating konseho. Panimulang wika ni Aragon. Gusto kong kalimutan na lang to. Wala naman kasi akong nakikitang banta sa aking buhay. Sagot naman ni Jericho habang nagsusuot siya ng kanyang pantalon. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay lihim na napangiti si Aragon. Tila kumpiyansa itong madali lang ulit mapapaikot sa mga kamay niya ang hari dahil masyadong mababa pa rin ang tingin nito sa sarili. Kaya ito ang naguudyok upang lumiit ang kumpiyansa niya. Kaya halos lahat ng mga desisyon niya ay hindi nasasala ng mabuti na siyang nagiging dahilan ng mga di kaaya-ayang bagay. Dahan-dahang naglakad si Aragon palapit sa dressing screen habang nagbibihis sa likod nito si Jericho. Ngunit kailangan nating isaalang-alang ang lahat. Kahit ang mga pinakamalapit sa atin ay maaaring pagdudahan. Walang sino man ang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. Kaya mas mabuting handa tayo. Ani Aragon. Siyempre naman. Maikling sagot ni Jericho. Hindi kaya isa sa mga kabalyero mo ang taksil? May panunod yung boses ni Aragon. Hindi, wala sa kanila. Tugon ni Jericho. Sigurado ka ba? Pangungulit ni Aragon. Natiyak ko na ang katapatan ng bawat isa sa kanila. Paliwanag naman ni Jericho. Bueno, naimungkahi ko na si Rigor noon. Ngunit hindi ako makapaniwala na pagtataksil ka niya. Biglang sambit ni Aragon. Hindi rin si Mang Rigor. Matagal na siyang tapat sa tungkulin. Siya ang legal na medical na tagapayo ng konseho. Sa katunayan, isang kaibigan ang turing sa kanya ni Ama. Kaya imposible ang sinasabi mo. Pahayag ni Jericho. Pwes, si Rigor lang naman ang nagsabi sa iyo kung saan makikita ang mangkukulam na pumatay sa iyong ama, di ba? At alam natin na siya'y may kaalaman rin sa mahika. Papaano kung nabuhay muli ang interes niya sa itim na karunungan? Sabay kinuha ni Aragon ang balabal ni Jericho na nakapatong sa ibabaw ng kama. Lumabas si Jericho sa dressing screen. Palagi akong naniniwala na mahal niya ang tungkulin. Mapagkakatiwala ang tao si Mang Rigor. Yan lang ang masasabi ko. Sabay talikod ni Jericho. Lumapit naman si Aragon at isinukob kay Jericho ang maharlik ang balabal. Ako rin naman, naniniwala ako. Marahil ay medyo nagdududa lang ako. Pero wala namang masama kung tatanungin natin siya ng ilang mga katanungan, hindi ba? Mungkahi ni Aragon. Hindi ako sigurado kung maganda bang ideya yan. Sagot naman ni Jericho. Maniwala ka sa akin. Tiyak may magandang patutunguhan na rin to. Pinag-uusapan natin dito ay ang iyong kaligtasan at ang kaligtasan ng kaharian. May nagbabalak laban sa iyo, kaya tungkulin kong siyasatin ang mga posibilidad sa bawat pagkilos. Gayunpaman, hindi rin ako sigurado na igagalang mismo ni Rigor ang aking suwestyon. Panguudyok na boses ni Aragon. Napangiti ito ng lihim ng matigilan si Jericho. Tila pinag-iisipan nito ang kanyang mungkahi.
Naglalakad si Raya sa isang palengke na puno ng mga taong bayan na nakasuot ng turban. May mga tinderong naguudyok sa kanyang bumili ng kanilang mga paninda, ngunit hindi niya ito pinapansin.